Patuloy na lumalaki ang pangalan ni Victor Wembanyama at mukhang wala pa ring balak huminto ang kanyang pag-angat sa mundo ng basketball. Sa loob lamang ng 3 season sa NBA, sunod-sunod na ang mga tagumpay na kanyang naabot at ngayon, isa na naman siyang malaking milestone ang opisyal na nadagdag sa kanyang karera. Ayon sa ulat ng NBA insider na si Shams Charania, pumirma si Victor Wembanyama ng isang bagong pangmatagalang kontrata sa Nike, ngunit hindi lang basta extension ang laman ng kasunduan. Mas lalo pang ikinatuwa ng maraming fans dahil bahagi ng bagong deal ang paglabas ng sarili niyang signature shoe line. Isa itong napakalaking karangalan para sa kahit sinong NBA player. Hindi lahat ng manlalaro ay nabibigyan ng sariling sapatos. At kadalasan ay para lamang ito sa mga atleta na itinuturing na mukha ng liga. Sa murang edad na 22, isa na ngayon si Wembanyama sa piling mga NBA superstars na magkakaroon ng sariling signature sneakers mula sa Nike. Sa kanyang social media post, ibinahagi ni Shams Charania ang sunod-sunod na tagumpay na naabot ni Wembanyama sa napakaikling panahon. Sa loob lamang ng 3 NBA seasons, naihatid niya ang San Antonio Spurs hanggang NBA Finals, naging finalist para sa Most Valuable Player Award, nanalo bilang Defensive Player of the Year, nakakuha ng maximum contract extension, at ngayon ay magkakaroon na rin ng sariling signature shoe. Kung iisipin, kakaunti lamang ang mga manlalaro sa kasaysayan ng NBA na nakamit ang ganitong antas ng tagumpay sa loob ng unang 3 taon ng kanilang karera. At tila nagsisimula pa lamang ang kwento ng batang superstar ng Spurs. Matapos ang isang dominanteng season sa magkabilang dulo ng court, opisyal siyang kinilala bilang NBA Defensive Player of the Year. Bukod dito, kabilang din siya sa mga finalist para sa Most Valuable Player Award, patunay na isa na siya sa pinakamahuhusay na manlalaro sa buong liga. At bago pa man inanunsyo ang kanyang bagong Nike deal, isa na rin siyang malaking panalo ngayong off-season. Mas maaga ngayong taon, pumirma si Wembanyama ng 5 taong maximum contract extension na nagkakahalaga ng humigit kumulang $252 milyong upang manatili sa San Antonio Spurs. Magsisimula ang kontratang ito sa 2027 to 28 season. Kapansin-pansin din na pinili niyang tanggapin ang standard 25% maximum salary sa halip na hintayin ang mas malaking posibleng kontrata na maaaring ibigay sa ilalim ng Supermax rules. Para sa marami, ipinapakita lamang nito ang kanyang kumpiyansa sa direksyon ng Spurs at ang kanyang hangaring manatili sa koponan sa mahabang panahon. Ngunit tila hindi pa rito nagtatapos ang magandang balita para sa batang superstar. Noong nakaraang linggo lamang, inanunsyo rin na si Victor Wembanyama ang magiging cover athlete ng NBA 2K27. Isa na naman itong malaking pagkilala sa kanyang lumalaking impluwensiya hindi lamang sa NBA, kundi pati na rin sa buong mundo ng basketball. Para sa maraming fans, ang pagiging cover athlete ng NBA 2K ay isa sa pinakamalaking simbolo na isa ka na sa pinakamalalaking pangalan sa liga. At ngayon, idinagdag pa rito ang sarili niyang signature shoe mula sa Nike. Kung susuriin ang lahat ng kanyang mga nagawa sa loob lamang ng 3 season, mahirap hindi mapabilib. NBA Finals appearance, Defensive Player of the Year, MVP finalist, maximum contract extension, cover athlete ng NBA 2K27, at ngayon, isang signature shoe line mula sa Nike. Kayo, ano ang inyong masasabi? Karapat-dapat na ba si Victor Wembanyama sa sarili niyang signature shoe? At sa tingin ba ninyo, siya na ang susunod na magiging mukha ng NBA? Ibahagi ang inyong opinion sa comment section. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa pinakabagong balita sa NBA. Samantala, opisyal na ngang nagsimula ang panibagong kabanata sa makasaysayang karera ni LeBron James. Sa pagdating muli ni LeBron sa East, marami ang naniniwalang biglang umangat ang tsansa ng Philadelphia na makipaglaban para sa NBA Championship. Hindi lang dahil isa pa rin siya sa pinakamahusay na manlalaro sa liga, kundi dahil dala niya ang karanasan, liderato at winning mentality na bihirang matagpuan sa ibang superstar. Ngunit habang abala ang lahat sa pag-uusap tungkol sa kanyang bagong koponan, may isang napakalaking record ang muling nabigyang pansin. At ito ang maaring magbigay ng matinding kaba sa bawat koponan sa Eastern Conference. Bakit? Dahil sa pagbabalik ni LeBron sa silangan, bumalik din ang isa sa pinakamatitinding playoff streak sa kasaysayan ng NBA.
Bago siya lumipat sa Los Angeles Lakers noong 2018, halos buong karera ni LeBron James ay ginugol niya sa Eastern Conference. Sa loob ng kanyang unang 15 NBA seasons, naging bahagi siya ng Cleveland Cavaliers at Miami Heat, dalawang koponang ilang beses niyang dinala hanggang NBA Finals. Mula nang sumali siya sa Miami Heat noong 2011, nagsimula ang isang dominasyong bihirang makita sa modernong basketball. Sa bawat season, hindi lang nakakarating sa playoffs ang kanyang koponan, umaabot pa sila sa NBA Finals. 8 magkakasunod na taon itong nangyari bago siya tuluyang lumipat sa Lakers. Ngunit mas kahanga-hanga ang isang record na madalas hindi napapansin. Sa buong panahong iyon, walang Eastern Conference team ang nagawang talunin si LeBron James sa isang playoff series. Oo, tama ang inyong narinig. 24 na sunod na playoff series laban sa Eastern Conference ang kanyang napanalunan. At kung isasama pa ang NBA Finals noong 2020, kung saan tinalo ng Los Angeles Lakers ang Miami Heat sa Orlando Bubble, umabot na sa 25 magkakasunod na playoff series wins laban sa Eastern Conference ang kanyang record. Isipin ninyo iyon. Mahigit isang dekada nang walang koponan mula sa East ang nagawang magpatalsik kay LeBron sa isang playoff series. Isa itong record na nagpapakita kung gaano niya pinagharihan ang conference sa loob ng napakahabang panahon. Kung titingnan pa ang mga numero, mas lalo pang lumalabas ang kanyang dominasyon. Sa 8 playoff runs na iyon, nakalaro si LeBron ng 168 postseason games. Sa mga larong iyon, 123 ang laban mismo sa Eastern Conference teams. At sa kabuuan, nagtala siya ng 96 panalo at 20 talo. Katumbas ito ng halos 78% winning percentage. Mas lalo pang kahanga-hanga dahil siyam sa kanyang mga playoff series ang nagtapos sa sweep. Ibig sabihin ay hindi man lang nakakuha ng kahit isang panalo ang kanyang mga kalaban. Kapag isinama naman ang panalo laban sa Miami Heat sa NBA Finals noong 2020, lalo pang gumanda ang kanyang record. Mula noong 2011, mayroon na siyang kabuuang 100 panalo at 29 na talo laban sa mga koponan mula sa Eastern Conference, isang winning percentage na halos 78% pa rin. Ngayon, muling maglalaro si LeBron sa Eastern Conference. At ito ang dahilan kung bakit maraming fans ang nagtatanong. Magpapatuloy kaya ang kanyang makasaysayang playoff dominance? O ito na ang panahon para tuluyan ng matapos ang isa sa pinakamatagal na winning streak laban sa Eastern Conference? Hindi rin maikakaila na iba na ang sitwasyon ngayon kumpara noong kasagsagan ng kanyang karera. Isa pang magandang balita para sa mga NBA fans ay ang inaasahang paglabas ng opisyal na NBA schedule sa mga susunod na linggo. Dahil sa paglipat ni LeBron sa Philadelphia, inaasahang isa ang Sixers sa mga koponang may pinakamaraming nationally televised games ngayong season. Ayon sa mga ulat, maaari silang umabot sa 34 national TV games, ang pinakamataas na bilang na pinapayagan sa ilalim ng bagong media rights agreement ng NBA. Ibig sabihin, halos gabi-gabi ay matututukan ng buong mundo ang bagong yugto ng karera ng King. Ngayon, ang tanong, makakaya bang ibalik ni LeBron James ang Philadelphia 76ers sa NBA Finals? At higit sa lahat, magagawa pa ba niyang ipagpatuloy ang kanyang makasaysayang dominasyon laban sa Eastern Conference sa kabila ng kanyang edad at ng mas mahihigpit na kalaban ngayon? Kayo, ano sa tingin ninyo? Championship contender na ba agad ang Philadelphia 76ers sa pagdating ni LeBron James? At kaya pa ba niyang dagdagan ang kanyang makasaysayang playoff record laban sa Eastern Conference? Ibahagi ang inyong opinion sa comment section. Kung nagustuhan ninyo ang balitang ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa pinakabagong NBA news.